Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Mission Impossible ba? Impossible Dream? Dito sa Barangay Bagtas ay magkaisa. Sila ay nagkakaisa para mapasatuparan ang ganyang mga proyekto. Kapitan Boyet, okay ba yung pambobola ko? Hindi, totoo po yun. Itong ang kinatitirigan natin ngayon, huwag naman tirig, para naman tayo kasi yun. Ito naman pinagkakausapan natin ngayon, itong kwarto na to. Itong buong building na to, pinagawa niyo po under your term. Yes po, dalawa po ito siya, magkasunod po, puro bagong gawa. Ito po ang ating barangay hall na 3rd floor. Ginawa po ang mga buildings para individual offices po lahat ng mga aming mga departments. Yung po ang ating hiwalay-hiwalay po siya. Kap, ano mga offices na naandito? Ang sa baba po is BNS. Issuance ko ng mga certificates at saka yung breastfeeding po yung under sa baba, 3 po siya. Sa taas kasama ko po SK. Ang sa taas naman po sa 3rd floor ko is yung po ay aking session hall at saka open po sa lahat para magawa po ng parang convention hall po para sa open po sa mga schools. Oh, napakaganda ng building na rin. In fact, kung makikita ninyo yung dating barangay hall nila, parang medyo maliit lang eh. Pero itong building na rin, napakalaki. Pahapyawan niyo po kami ng inyong mga naging achievements, projects. Ngayong pong 2024 up to this time na nag-start po kayo as kapitan. Yung una ho, yung sinabi niyo po na matandang building, maliit na building, yun po ay aming Bagtas Clinic na ho. Andun po yung x-ray machine, lying in, at saka mga medical equipment ho, para pa mga kahit po anong kailangan, nandoon na po siya. Inayos ko po yun, nanghingi po kami through kay Senator Bongo po. Nabigyan po kami, kaya nakaproduce po kami ng sarili naming clinic. Then, ito naman 2 buildings po, hiningi din namin kay Congressman Ping Remulla at saka dating DOJ Boying Remulla. Kanila po itong building, yung isa kay DOJ, ito naman kay Cong Ping. So ito naman po, kasi nakita ko, dapat po bawat offices ay tag-isa-isa yung bawat department dahil ho, mayroong pa usapin na kailangan sila lang makarinig ho. Mahirap na po yung masyadong marami po may alam. Maraming marites ano? Sa barangay. Hindi nila alam ho, ang pinaka-marites ho ay barangay. Kasi lahat ng sumbungan ay barangay ho. Totoo. Alam niyo po mga kagawad, ito pong programa natin, katulad po ni Kap ay nagsimula po nung panahon po ng pandemya. And isa po sa mga lagi nating sinasabi noon, bukod po sa ating mga healthcare workers, ang number 1 po ng mga frontliners din ay ang mga barangay officials natin. I'm sure, Kap, nung pong panahon ng pandemya, marami po kayong nakitang mga issues at mga pangangailangan pagdating po sa medical at healthcare. Ano-ano po yung mga ginagawa natin para po doon? Bukod po sa mga nabanggit niyo po kanina, nagpapamigay po ba tayo ng mga libreng gamot at iba pang tulong sa ating mga kabarangay? Kami po dito is mayroon sariling butika ng barangay ho. Libreng gamot po yung pinapamigay namin. Ang tumutulong sa amin po sa pamimigay ng gamot is PWDs at saka senior citizen. Yung po ay nandiyan po, nag-a-assist. At ang senior citizen at PWDs may sarili ding office dito po sa aming barangay. Kaya yun po ay tuloy-tuloy po. Unless po medyo makulangan po ng budget, wala na po. So, antay naman po. Pero pinupush po talaga namin na tuloy-tuloy pamimigay, lalo na ng maintenance po sa mga matatanda. Okay, malaking tulong po talaga yan. Alam mo, Kabs, nakakatuwa yung mga sinabi ni Kap Boyet. Talagang parang ma-amaze ka kasi yung barangay nila, parang all-in-one. Meron silang for infrastructure, meron silang for health,
yung kanilang peace and order, Education. and education. So, lahat po yun narinig namin, Kap. Pero, I want to go far pagdating naman po sa education. May ano po yung mga programa natin pagdating naman po sa edukasyon? Dito po is, meron kaming, ang dami po namin mga private schools. Meron din po kami elementary, high school, public schools po, at saka college. Nandito po ang Cavite State University. Ang Cavite State University ay maliit lang ho. Finite ko po yan para wag alisin kasi mas marami pong matulungan sa Bagtas kasi walking distance lang ho. Nag-request po ako kay Senator Hontiveros ho ng building. Nag-propose na po kami. Binigyan po, binabaan kami ng 31 na 4-story building, high-rise, para dagdag po sa Cavite State University. Yun po ay, ang tulong lang po nila is through sa papel lang po ng aming ginagawa para po makita nila paano po i-response. Sila po ay sumasagot po kung anong dapat namin gawin. Kino-comply namin. Ngayon ho, halos po lahat is through letters ho. Yes, at nabalitaan ko rin po, Kap, na aside from those programa ni Kapitan, pero napakaganda, no? Definitely may daycare po kayo, may elementary, may sariling high school, meron pa kayong college. Ngayon po yung nabalitaan ko po kasi kanina is meron rin po kayong programa pagdating naman sa partnership together with Land Bank, pagdating po sa piso saving. Ano po yung programa mo? Ang amin po is, create ko po yung piso account, maintaining balance through sa Land Bank para starting 7 years old up, pwede na mag-apply. Mag-a-apply sila, hindi sa Land Bank, mag-a-apply sila sa barangay. Dito lang nila iiwan, every afternoon kukunin ng Land Bank yung nakukuha ng pera, dadalhin sa kanila. So wala nang hassle po sa pag-apply sa Land Bank. Yun para matutunan po ng mga bata na paano mag-save, kasi yan lang po is para sa kanila. Huwag lang parating tumingin sa barangay na may hihingiin. Dapat i-try nila ang sarili lang mag-save naman po. Alam niyo, napakaganda yung sinabi ni Kapa kasi usually pagka barangay yung sinabi mo, especially yung mga constituents natin na kinukulang sa buhay. Sabi nga sa Biblia na kung gusto mong mamigay, sige, bigyan mo. Pero kung gusto mo talaga silang mamuhay, turuan mo sila kung paano gawin. At yan nga ang ginagawa ni Kapitan Boyet Mintu. Kapitan, along with the mabalik lang ako sa medical equipment services ninyo, yung mga bago ninyong mga medical equipments. Ano-ano nga ho pala yun? Kasi kailangan ng mga constituents natin yan. Una ho, meron po kaming x-ray machine. Pangalawa is yung laboratory so. Maling papaliwanag ko na, barangay po yan, barangay. Hindi po yan sa munisipyo, hindi sa city. Yes po. Barangay po yan. Laboratories at saka meron po kaming lying in. Tatlo. Nag-usap po kami, lumapit po ako sa munisipyo, tinulungan nila ako, tapos nag-usap po sa paano daw ang manpower. Manpower, wala po kami pangsweldo sa doktor, wala po kami sa medical teams, wala po kami pangsweldo. Ang ginawa ko, nakipag-tie up ako sa Cavite State University sa kanilang medical schools. So, kaya sila po ang nag-ooperate para tulungan po kami. Kaya tumatakbo po yung akin. Oh, wow. Napakagaling, no? Very systematic po, mga kabarangay, yung nakikita nating mga programa dito sa Barangay Bagtas. At the same time, Kap, kasi kung tutuusin, hindi po kakayanin lang talaga ng pondo ng barangay. And ito po yung katunayan, mga kabarangay, na punong barangay talaga, siya po talaga ang utak at koneksyon natin. At the same time, yung buong barangay council na rin, no? Isama na natin yung mga kagawads at SK. Dahil unang-una sa lahat, yung initiative na ginagawa ng ating Kap Boyet is hindi po matatawaran. From 2018 to 2024, siya po ang punong barangay. Nasamahan pa po yan ng pandemya. How much more kung hindi pa siya inabot ng pandemic na yun. At guys, huwag natin kalilimutan, dati yung daanan din sa papasok ng barangay Bagtas dito sa Metansa. One way. One way at saka maliit, makipot at saka putik-putik. Ngayon sementado na. Opo. O kayo rin po nagpasemento, kayo nagpaano ng kalsada. Yung dito ho sa aming area kami po nag-ayos po ng kalsada. Kaya may parang 4
lanes po kami titingnan po. Pero yun lahat po ay i-improve pa, lalo na yung paakyat sa taas para maging maayos pa po. Number 1 po yun. So, yun nga yung sinasabi ng mga tao din sa Barangay Bagtas, para nagiging one-stop na. Merong medical services, health services, merong infra, merong education. Lahat dinadala din ni Kap. Ano pa ang mga aspirations ninyo? Ano pa ang mga nakahandang plano para sa Barangay Bagtas? Ang plano ko, una yung dome. May hiningi ko po sa pamilya ng Minto, sa mga tiyuhin ko na meron din po silang circle na 1,000 square meters. Yun po ang aking gustong gagawin, talagang dome. dome na pwedeng basketball for ganon. Kasi yung dome po ang aking target is igagawin kong auditorium. Iko-close ko para magamit sa taas na kahit na ano, i-close ko na, ipapa-aircon ko para mga schools, teachers, or kung merong meetings po, pwede po siyang gamitin. Yung po talaga aking gustong balakaw. Yung isang dome, ano yun? Yung talagang sa sports po talaga. Sa sports naman. Opo. Ihingi ninyo sa pamilya Minto yung lupa na 1,000 Na-approve na po. Tapos na-approve na din ng DPWH. Binigyan po kami ng 10M para po sa pangalawang dome. Marami magtatanong dyan, Kagsmari, paano humingi ng deed of donation sa lupain na i-donate na privado. Yes. Okay, pag-uusapan po namin yan sa susunod na mga episodes ng akala nila napaka-technical, pero hindi naman, sapagkat naka-experience kami sa barangay namin na merong nagbibigay ng pribadong lupa para for multipurpose purposes ng isang barangay. Yes po. Kasi kagaya ng mga ibang schools po, puro ganun lang din po donation. So, inayos lang po ang mga papel for donation or list of contract. Pwede na po siyang gagawin. Pero mas mabuti deed of donation para wala nang after ilang years, babalikan mo na naman, baka biglang kukunin. Dapat ibigay na nila for all. Yes, for ano na yan. Perpetual na dapat yun. Talagang. At magtataka kayo dahil hindi naman din ganun kalakihan ang budget ng Barangay Bagtas. Pero nagawa ng paraan ni Kapitan Boyet Minto ang kanyang mga projects na buildings sa mga pinapatayo, mga buildings at manpower, kasama doon ang manpower na nagawa niya ng paraan. All in all, Kap, sa inyong dibdib, sa inyong pakiwari, kompleto na ba para sa inyong nagagawa o marami pa kayong pinaplano na na-frustrate kayo? Kasi iba kasi yung reality, iba yung expectation, meron ka pang gusto talagang gawin sa... Meron pa akong last po na gustong gawin. Sinorvey na po na tenement ni BBM po. Yun po aking gusto kasi mas marami pong mga tao dito kahit nakatira. Ayaw ko lang po sabihin na squatter or ano sila. Basta nandiyan po sila nakatira. Sabi ko naman sa kanila, huwag nyo angkinin na inyo yan. Tutulungan ko kayo. First priority kayo kung ibebenta sa may-ari yung inyong mga properties, lalo ng pabahay po yan. Tapos sinorvey na po, tinignan na po yung area namin. Sana babaan po kami ng tenement nung programa ng ating Pangulo na magkaroon na pabahay na affordable naman po. Housing. Ng mga 4-story building po, para ganun lang po. Yun po, once fulfill na namin, okay na po kami sa Bagtas. Ayan po, maraming salamat po, Kap. Alam niyo po mga kagawad, kitang-kita naman po natin, going into his second term, napakadami na po ng magaganda at magagaling na proyekto na pinatupad ni Kap Boyet dito po sa Barangay Bagtas. Pero mga kabarangay, huwag po kayong aalis. Abangan niyo po ang aming next na segment dahil po marami pa po tayong matututunan kay Kap. Meron po siya mga ilang suhestyon para sa ikagaganda po ng mga barangay, hindi lamang po dito sa Bagtas, Tanza, Cavite, pati na rin po sa inyo pong mga barangay. Kaya po, lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan sa barangay.